So, basahin natin yung Luke chapter 1 verse 29 para sa ating pag-aaralan, yung part 2 ng pagkakaroon ng pabor ni Maria sa Panginoon. Okay? Sabi dito, "And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not? Amen. And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she has also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her who was called barren." Verse 37, "For with God nothing shall be impossible." Verse 38, "And Mary said, Behold the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her." Upo po tayo, nakapag-pray na po tayo. Ganito yung part 2 po na napag-aralan natin last week, no? Yung being favored or having found favor from the Lord. Okay? At napag-aralan natin last week is yung paano po, kasi yung mensahero po si Gabriel, syempre may pabor siya sa Panginoon. Kaya siya binigyan na siya magbibigay ng mensahe kay Maria. Okay? Pero dito po yung kay Maria po yung pinaka-importante dito. Kasi sa verse 28, sinabi ng anghel sa kanya, pag tinignan niya, and the angel, sabi ng anghel, came unto her, o pinuntahan siya ng anghel, at sinabi, and said, Hail! Ulit, ano ibig sabihin ng hail? Ibig sabihin magsaya, no? Magsaya ka, Maria, dahil ikaw ay talagang pinaburan ng todo. Yung highly favored means pinaburan ka ng todo. The Lord is with thee. Ang Panginoon ay nasa iyo. Sabi, pinagpala ka, o blessed art thou among women. Ikaw ay pinagpala sa lahat ng mga babae. Ngayon, sa kanyang isip po, sinabi niya siya po ay naguluhan. Sinabi, troubled eh. Pag sinabing troubled, siya ay naguluhan o natakot. So, pero dito talaga, ang pinaka-konteksto, siya po ay naguluhan. At syempre, medyo natatakot din siya. Syempre, anghel na ipag-uusap sa kanya eh. Siya po ay naguluhan sa kanya sinabi ni Gabriel. At sabi niya sa kanyang isip, anong klaseng pagbati ito sa akin? Makikita niyo po si Maria, alam niya hindi siya karapat-dapat. Yun po, mababa po yung loob ni Maria. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat na magkaroon ng pagbati ng ganito. Siya po ay may mababang loob. Hindi po siya mayabang, si Maria. Hindi po katulad nating mga tao, okay? Majority po bilang sanlibutan. Ang sanlibutan, sinasabi sa atin, dapat meron kang pangalan. Diba? Dapat may sinabi ka. Pero sinasabi ng Biblia, dapat may sinabi yung Panginoon. Hindi tayo. Bilang isang Kristiyano, ang dapat may sinabi yung Panginoon, hindi tayo eh. Kaya tayo gumagawa ng maganda, hindi para tayo ay sumikat, kundi yung Panginoon yung ating luwalhatiin. At isa sa mga ibig sabihin ng luwalhatiin ay sumikat. At dapat yung Panginoon yung sumikat. Amen? Kaya dito nung binigyan pa ng pagbati si Maria na, ikaw po, sabi gano'n, magsaya ka, Maria. Sabi gano'n, dahil ikaw ay pinagpala sa lahat ng mga babae. At pinaburan ka ng todo ng Diyos o ng Panginoon. Sabi niya, anong klase ito? Para ako magkaroon ng pabor. Diba? Isa pa dito, alam ni Maria, hindi siya karapat-dapat dahil alam niya makasalanan siya. Tayo kaya? Diba? Sa ating puso, lagi ba tayo nagyayabang? Na, uy,
Dapat ako lagi. Lagi natin napapag-aralan, pag tayo po ay pikunin, mabilis mainis, malamang mataas yung tingin natin sa ating sarili. Amen? Pero hanggang matutunan natin na yung Panginoon yung ating pinagsisilbihan. Okay? Siyempre, may tao tayo may laman tayo. Pero the more na lumalalim ng lumalalim o tumitibay yung ating pananampalataya, ay sasabihin natin sa Panginoon yung dapat nating angklahan. Sabi, sa Panginoon naman tayo nagre-report, hindi naman sa tao. So, tama ba yung aking ginagawa ayon sa kagustuhan ng Panginoon? Diba? So, yung Panginoon yung ating gustong ipagmalaki. Kahit tayo api-apihin, okay lang. Pero makita niyo si Maria, kahit siya po ay ganyan, sabi niya sa kanyang isip, ba't ako nagkaroon ng ganitong pagbati? At hindi lang basta-basta ako babatiin, hindi tao ito Isa ito mensahero galing sa langit. Sabi nga, pinagpala ka sa babaeng, sa lahat ng babae. Diba? Ibig sabihin ng pinagpala ka sa lahat ng babae, ikaw ay talagang nakakalamang sa lahat ng mga babae. At alam na natin dito si Maria, hindi naman po ganun kayaman. Amen? Hindi siya yung ganun kayaman na babae. Doon sabihin natin siguro si Jose, yung kanyang fiancé nung mga oras pa na iyon, ay merong negosyo. Karpintero si Jose, arkitekto siya Pero si Maria, hindi siya yung gano'n kayaman. Amen? Kasi, nung sila po ay tumuwid papunta doon, hindi naman sila yung naka-caravan O yung talagang parang may escort Sila po ay nag-travel mag-asawa. Though sabihin natin sila nag-travel mag-asawa na medyo pasikreto kasi buntis si Maria. Pero, hindi sila nag-travel na napakaganda yung may kalesa pa. Amen? Pag nakikita natin sa mga pictures, saan nakasakay si Maria? Kabayo ba yan? Donkey? Donkey. Asno? Di ba sa asno? Si donkey. Yung donkey, minsan matigas yung ulo Di ba? Tsaka, wala kasing donkey, pero medyo mabagal kumilos. Yung mga bagay na yan. So, si Maria sabi niya sa kanyang sarili, hindi ako karapat dapat na tawagin na ganito. Kaya yung pagtataka niya, ibig sabihin nito, ito po ay sinyalis na alam niya na hindi siya karapat dapat. Amen? Pero siya ay pinili ng Diyos. Sa atin naman, wala namang karapat dapat kahit ako na nagsasalita dito. Hindi naman ako karapat dapat na nagsasalita dito. Amen? Walang karapat dapat dito. Binigyan lang po ako ng oportunidad ng pagpapala ng Diyos na pwede po ako magsalita dito. Amen? Kahit bawat isa sa atin hindi tayo karapat dapat na magbigay ng ebanghelyo, yung magandang balita, paano yung kaligtasan. Pero binibigyan tayo ng pagkakataon na tayo magbigay ng magandang balita. Amen? Pinag-aralan na natin yan. Hindi na natin masyado ulitin yan sa Matthew chapter 28. I think 3 linggo na nakakalipas nung napag-aralan natin yan. Kaya dapat natin pahalagahan yung mga bagay na ito. Kasi hindi tayo karapat dapat, pero pinili tayo. Katulad ni Maria, alam niya hindi siya karapat dapat, pero pinili siya. At bayita natin, dapat gayahin natin si Maria na magpapakababa tayo ng loob. Kasi yung iba, pag sila ay napili, sabi, tataas kagad yung ere. Naintindihan? Huwag tayo magtataas ng ere natin. Amen? Kasi yung iba, pag, napili ko, syempre, magaling ako Diba, medyo nakakapanibago pag ikaw po ay matagal na Kristiyano at pag ikaw ay nabati, ang galing naman na nagawa mo. Syempre, ako yan May kita na, may pagka-immature ka pa. Amen? Huwag tayong ganun. Okay? Pag nabati ng ganun, sabihin natin salamat sa Diyos at meron akong ganitong nagawa. At siya yung nagbigay ng lakas sa akin. Amen? Kasi di tayo karapat dapat para dyan. Okay? And sabi po dito, sinabi ulit dito sa verse 31, diba? 30, nagsabi yung anghel sa kanya, dahil nagtaka si Maria, sabi ng anghel naman, hindi niya nababasa yung isip ni Maria. Amen?
Siguro napansin niya yung itsura ni Maria na medyo natatakot. Sabi niya, huwag kang matakot, Maria, dahil ikaw ay nakakita ng pabor sa Diyos. At ikaw ay magbubuntis, sa verse 31, shall conceive. Ang conceive po, ibig sabihin magbubuntis, in thy womb, sa iyong sinapupunan, and bring forth a son, ikaw ay magkakaroon ng anak na lalaki. At ang pangalan niya ay Jesus o tagapagligtas. Sa verse 32, he shall be great, siya ay magiging dakila, at ang kanyang pangalan, he shall be called the Son of the Highest. Sabi niya, ang anak mo tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Ibig sabihin, anak ng Diyos. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. At ibibigay ng Diyos Ama ang trono ng kanyang ninuno na si David. So, napag-aralan natin yan last week na matindi itong ipagbubuntis ni Maria. Pero sinabi ito ng anghel. Ngayon, na sinabi dito, sa 33 pa, dire-diretso, and he shall reign over the house of Jacob forever. Ibig sabihin ng reign, he shall reign, R-E-I-G-H-N, R-E-I-G-N pala, ibig sabihin ng reign, siya ay mamumuno sa lahat ng, ano yung house? Bahay? Okay. Ibig sabihin ng bahay ni Jacob dito, ni Jacob, ibig sabihin, yung lahi ni Jacob. So, sino may lahi ni Jacob? Yung buong Israel. Siya ay mamumuno sa buong Israel. Kala niya sa verse 31, 32, tapos na, pero dito pa, meron pa pala. Mamumuno siya sa buong Israel. At hindi basta-basta po ang Israel. Dahil ang Israel ang piniling nasyon ng Panginoon, ng Diyos. So sabi na Maria, bakit ako? Diba? Pero, sabi niya dito, then said Mary unto the angel. Pansinin natin ano yung ugali ni Maria. Una, mababa yung kanyang loob. Mababa yung kanyang loob, kaya ganun yung pagtataka niya. Yung pangalawa, ang sabi ni Maria sa anghel, how shall this be, seeing I know not a man? Okay? Ngayon, anong pinagkaiba niya doon kay Zechariah? Si Zechariah, ayaw maniwala. Uy, di mangyayari yan. Sabi niya kasi matanda na ako, matanda na rin yung asawa ko. Ganon din, yung asawa po ni Abraham, si Sarah, hindi rin siya naniwala. Tumawa pa nga siya eh. Pero dito, si Maria po ay hindi siya tumatanggi sabi niya, hindi naman mangyayari yan. Pero nagtaka siya, nagtanong siya ng tamang tanong sa anghel. Paano mangyayari yun? Sabi gano'n, hindi pa, ako po ay birhen. Wala pa akong asawa. Hindi pa ako nagagalaw. Paano ako magkakaroon ng anak? Sa mababa yan. So may kita natin si Maria po, nagtatanong siya ng tamang tanong. Hindi siya nagdedesisyon, hindi naman pwede mangyari yan. Kundi sabi niya, paano mangyayari po iyan? Diba? Kasi tayo bilang isang tao, pansinin nyo lahat tayo ganito eh. Or siguro majority, mga 90% ng tao. Hindi pa natin alam yung nangyayari. Katulad kanina, nakikinig ako sa balita, kung ano-ano dyan. Diba? Sabihin natin, ano ba yung balita? Nanonood pa ba kayo ng balita? Sinanay kasi nanonood, nakikinig ako eh. Habang nagtatrabaho eh. DPWH. Sabi, pinapabalik. Sino ba yung sekretary ng DPWH? Si Hison ba yun? Yung ano? Yung may... Basta, si Hison. Si Hison ba yun? So yun. Hinihingi niya na lumaki ulit yung budget nila. Sabi, syempre kapag ikaw, bintang hero ka, di ba? O kaya mamaru ka, di ba? Kunyari ako, mamaru ako. Mangungurakot lang yan. Sabi ko, konti lang yung kailangan ng DPWH. Dapat, tas biglang hihingi na malaki. Diba? Kumikickback din to. Diba? Ganun yung tayo, nag-a-assume agad tayo. Yun yung kahinaan nating tao kasi mayabang tayo eh. Feeling natin, alam natin lahat eh. Di ba? Huwag tayong ganun. Pag may pumapasok sa isip natin yun,
Itanggal natin sa isip yun. Sabihin natin, paano kaya nangyari yun? Huwag natin isipin tama kagad yung ating hinala. Ewan ko sa kababaihan, ganun yata halos lahat ng kababaihan eh. Di ba na sabi ng may biro lagi sa kalalakihan, laging tama ang babae. Di ba? Tama daw. Di ba? Lagi na lang tama yung babae. Huwag ka na may pagtalo dyan. Binuan natin yan eh, sa mga lalaki. Tama yung babae lagi. Diba? Sabi, lagi na lang ako mali. Diba? Minsan, nagdadrama nga yung lalaki, lagi na lang ako yung mali. Tapos sabihin pa ng babae sa'yo, kunyari, asawa, mali ka dyan! Mali na naman ako! Diba? Wala na akong tinama. Diba? Huwag ganun ah. Okay? Huwag tayong mag-a-assume. Katulad ni Maria po, mababa yung kanyang loob. At siya po'y nagtatanong ng maayos. Amen? Hindi siya tumatuon sa konklusyon na ito yung nangyayari. Amen? Kasi kapag tayo ganun, ibig sabihin, ma-pride pa rin tayo. At magkakaroon po ng problema pag ganun po tayo mag-isip. Lalaki man o babae ha. Kasi pag ako minsan nagbabasa rin sa Facebook, ang daming mga keyboard warrior. Alam lahat. Di ba? All-knowing. Di ba? Bayad. Minsan yung mga hindi pa nga kilala, kunyari, minsan, nanonood kasi din ako dati ng welding eh. Daming keyboard warrior, pag nakita mo, hindi naman sila welder. Tapos wala silang galing naman ng mga to. Di ba? Yung pala, nag-aaral lang sa University of YouTube, University of Reels. Wala pa pala experience. Maganda meron tayong natututunan, di ba? Pero iba yung may experience ka na actual. Pero iba yung talagang theory pa lang, o teorya pa lang ang meron, ang gagaling na mag-type doon. Sabi niya, ay, mali yan. Di ba? Pag teorya nga, dati, di ko maintindihan kung bakit ganun eh. Puno ng gas yung motor ko. Okay naman yung karburador, nakabukas naman yung tangke. Pero sa umaga, bakit ayaw? Mag-on ka agad, hirap na hirap. May nagturo sa akin, buksan mo yung tangke mo muna sa umaga para magkaroon ng presyon sa loob. Kasi sumingaw na yung presyon niyan eh. Para at least matulak ng hangin palabas. Ay, palabas yung gas. Hindi ginagawa ko. Diba? Pero pag theory, hindi mo mapag-aaralan ng basta-basta yun. Yung iba experience yun eh. At nangyayari sa akin yun. Kahit ilang beses ko na pinadyakan yung motor ko habang naka-off yan. Pag inon ko na yung susi, ba't ayaw? Ang tagal. Yung pala, bubuksan lang pala yung tangke. Diba? Oo. Kasi walang presyon ng hangin sa loob. Kailangan magkaroon ng presyon yan para maitulak yung gas palabas. So, yung mga bagay na yan, pag wala tayo experience, ang punto ko lang doon is, ang bilis natin magmarunong. Amen. Katulad din nangyari kay Sarah, tsaka kay Zachariah. Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi sila nagtanong eh. May conclusion sila kagad, hindi pwedeng mangyari yan. Baog. Ako, sabi ni Sarah. Sabi naman ni Zachariah, ang tanda na namin, baog pa asawa ko. Diba? Hindi pwedeng manganak yan. Yeah. Pero si Maria, anong ginawa niya? Nagtanong siya ng maayos. Paano po mangyayari yun? Birhen po ako. Di pa po ako nagagalaw. Dahil hindi pa kami nagkakaroon ng pinal na kasal ni Joseph. Ano ibig sabihin ni Maria dito? Amen? Yun yung mga bagay. At hindi ito nakaka-offend sa Panginoon pag tayo ay nagtatanong ng maayos. At hindi tayo tumatalon sa konklusyon na tama tayo kaagad. Amen? So, tinanong niyo paano po mangyayari yan na ako po ay birhen. Wala pa akong kilalang, ibig sabihin ng kilala dito na lalaki, ay hindi pa kami nagkakilala na intimate. Dahil hindi pa kami kasal. Dahil sa pangkasal lang yan. At dito siyempre sinagot ng anghel, sabi ng anghel, nakakakilabot siya sa sagot ng anghel eh. Sa verse 35, at sinabi ng anghel, and the angel answered, sumagot yung anghel, the Holy Ghost ay yung banal na Espiritu ay pupunta sa'yo. Or shall come upon thee, pupunta sa'yo, and the power of the highest shall overshadow thee.
Ibig sabihin yung kapangyarihan ng kataas-taasan ay masasakop ka. Overshadow ay talaga ikaw ay masasakop. Matatakpan ka. Sabi nga nun, therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. So sinasabi ng anghel dito, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa kapangyarihan ng Diyos Ama, dahil iisa lang yung banal na Espiritu, Diyos Ama, Diyos Anak, yung anak ay mapupunta sa iyong sinapupunan. At tatawagin siyang anak ng Diyos. So yung verse po na ito, yung verse 35, sinasabi niya naman dito yung Trinity. Amen? Walang salitang Trinity sa Bible, pero pinapakita dito yung tatlong persona ng Diyos. Amen? Kasi yung Son of God dito is talagang hihos eh. Ibig sabihin, iisa sila ng Diyos. Amen? Sabi niya, siya mapupunta sa iyong sinapupunan. Pag ikaw, syempre hindi natin alam yan. Kunyari, hindi natin alam yung kwento na ito. Kakabahan tayo. Paano yun? Ako yung magbubuntis, sabihin ng babae, ng Diyos. Ipagbubuntis ko yung Diyos. Nakakatakot siya. Napakalaking pribilehiyo at nakakatakot, nakakakaba. Amen? Yung mga bagay na yan. At sabi sa 36, and behold, thy cousin Elizabeth, sinabi rin ng anghel, ang iyong pinsan na si Elizabeth, she has also conceived a son in her old age. O sa Tagalog, siya rin ay nagbubuntis sa kanyang anak sa kanyang katandaan. And this is the 6 months with her. At ito na yung ikapitong buwan ng pagbubuntis niya. Who was called barren, na siya ay baog. At sinabi nga ng anghel, dahil sa Diyos, walang imposible. Bakit? Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat eh. Ang di lang magagawa talaga ng Diyos ay kasalanan eh. Amen? Hindi siya inventor ng kasalanan. Siyempre, yung paglabag sa kanyang utos, tawag doon kasalanan. Okay? At sabi dito, si Maria, Mary said, sabi ni Maria, yung pangatlo natin, behold, the handmaid of the Lord. Kung tayo dito kakabahan tayo, ang bigat ng responsibilidad. The church, sa atin, okay, bilang isang simbahan, syempre, ako rin may fault bilang isang pastor. Hindi ko kayo nagagabayan pagdating sa pagsa-soul win, kahit kinukulit ko kayo ng kinukulit. Okay? Kasi kukunti lang nagsa-soul win sa atin. 'Di ba? Bakit? Hindi natin nakikita kung gaano tayo ka-blessed na pagbigyan ng gawain ng Panginoon na tayo magbibigay ng magandang balita, na tayo yung magagamit ng Diyos na maligtas si isang tao. Di naman natin sa atin galing lahat yan, galing sa Diyos yan eh. Yung balita na yan. Pero gusto niya na tayo ay gamitin. At katulad ni Maria, gusto ng Diyos na gamitin si Maria. Ano ba yung mas mahirap? Ipagbuntis nyo ang Diyos o mag-soul win? Ipagbuntis mo na wala ka pang asawa o mag-soul win? Lalo na kapag yung paligid mo ay talagang mga tao, mga banal, nakakahiya yun. Nakakasira ng pangalan. Amen? Sa atin, talagang iniiwasan natin yung mga gawain ng Panginoon. Iniisip natin, inuutos sa atin ito. Tandaan po natin, hindi ito basta-basta lamang inuutos to sa atin. Yes, inutos. Pero, ito po ay pribilehiyo. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, kaya inutos niya sa atin. Hoy, pwede mo nang gawin yan. Binibigyan tayo ng permiso. Binibigyan tayo ng lisensya. Katulad ulit, pag na-drive, hindi ka pwede mag-drive ng sasakyan. Pag wala kang lisensya, pag nahuli ka wala sa lisensya, pwede ka makulong. Pwede ka maban forever. Lalo na pag kunyari nakadisgrasya ka, wala kang lisensya, hindi ka na magkakalisensya kahit kailan. Ay, ibig sabihin na lisensya, pwede mong gawin to. Bilang isang Kristiyano, binibigyan tayo lisensya na magbigay ng magandang balita o mag-soul win. Hindi mag-preach ha, mag-soul win. Pero tinatanggayan natin. Binibigyan tayo ng lisensya ng Panginoon na makipag-usap sa Kanya direkta sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Pero sinasawalang bahala natin. Kasi hindi natin nakikita yung kahalagahan nito na wala tayong karapatan talaga. Tandaan niyo po yung wala tayong karapatan pero binigyan tayo ng lisensya, ng karapatan ng Panginoon na makipag-usap sa Kanya. Ang pagiging pari, tandaan niyo po, ay dapat ikaw ay talagang lahi ng Levitico noon. Bago po dumating yung panahon ni Moises, kukunti lang po yung pari. Si Abraham, isa lang po yung pari na kanyang kinausap. Yung nakarecord sa Biblia. Si Abraham din siguro pare dahil binibigyan siya ng karapatan mag-offering eh. Na siya po yung magdasal sa Diyos. Pero tayo, ginagawa ba natin yan? Nagkakaroon ba tayo ng kasiyahan? Uy, hindi ako karapat-dapat dito. Pero binigyan ako ng Diyos ng karapatan. Diba? Binigyan ako ng blessing, ng lisensya, ng karapatan may pag-usap sa Kanya, magdasal. Ipagdasal ko yung mga kasama ko. Magbigay na balita na pwede sila maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At syempre, pag nananampalataya kay Kristo, magkasabayan eh. Sila po ay magsisisi sa kanilang kasalanan o tatalikuran nila yung pagiging makasalanan nila. Pero nakikita natin ito, pabigat. Wag na wag po natin yung isipin. Amen? Sana ito yung maging encouragement sa atin na, uy, pinili ako ng Panginoon na gawin ang kanyang gawain. Tingnan niyo ugali ni Maria dito ha. Sabi niya, behold, the handmaid of the Lord. Sabi niya, ito, Panginoon, alam niyo ba ibig sabihin ng handmaid? Ang Greek word po ng handmaid ay doulei. Alam niyo ba ibig sabihin ng doulei? Ito po ay ibig sabihin babaeng alipin. Ang alipin walang karapatan sa kanyang sarili. Sabi niya, Lord, ito ako ang iyong alipin. Gagawin ko yan. Kasi ikaw ang may-ari sa akin. Yun ang sinabi ni Maria. Ngayon tayo magtataka tayo bakit may pabor si Maria. Kasi alam ng Diyos yung puso ni Maria. Mababa yung loob. Hindi siya basta-basta nag-iisip na siya yung tama. At ito sabi niya, all out. Sabi niya, Lord, ikaw may-ari sa akin. Gagawin ko to kahit nakakahiya ito. Gagawin ko ito kahit hindi ako karapat-dapat. Dahil ito isang napakalaking pribilehiyo na binigyan niyo ako ng karapatan na isang bagay na ito. Tingnan nyo, hindi niya tinanggihan. Pero tayo tumatanggi ng tumatanggi. Si pastor na, di ko mag-uutos sa inyo yan pag wala sa Bible. Amen? Kasi hindi naman po ako ang inyong Panginoon. Ako lang po ay tagapagturo, tagapaggabay din, ayon po sa salita ng Diyos. Lahat po tayo, ayon sa kagustuhan ng Diyos tayo, sumusunod. Hindi kay pastor ha? Amen? So, yun po ang ating ginagawa. Gayahin natin si Maria. Ang lalaki po ng dulay ay dulos. Tayo mga lalaki, sabihin na, Lord, ako yung iyong alipin. Gagawin ko to. Alipin lang ako eh. Pero binigyan niyo ako ng pagkakataon na gawin itong mga gawain ninyo. Diba? At sinabi nga dito, behold, the handmaid of the Lord. Tumalon tayo sa 38. Be it unto me according to thy word. Sabi niya, gagawin ko po, o gawin niyo po sa akin ayon sa iyong, sa iyong haka-haka, sa iyong, ano yung word? Salita. Saan ba na natin makikita yung salita ng Diyos? Sa Bible. Amen. Meron ba dito nakatapos na ng Biblia pero kay pastor? Wala pa. Tapusin natin ha. Challenge natin yan. Taon-taon or monthly, weekly. Nasabi ko sa inyo, basahin niyo yung Biblia from Genesis to Revelation. Basahin niyo ha. At intindihin ito. Ito, basahin niyo lang. Sige lang, basahin niyo. Nagbibigay ako ng devotion sa inyo. Devotion natin yan. Amen? Kasi, sabi niya, gagawin natin yung nakasulat o salita ng Panginoon. And the angel departed from her. Sa atin kaya,
Kaparehas ba natin ng puso si Maria? Alam natin si Maria, pagdating hanggang dulo, di ba? Napag-aralan natin sa Matthew, isa siya sa natira nung pinapako si Jesus sa krus. Nandun siya, hindi siya tumakbo. Kababaeng tao, hindi siya natakot na pwede siyang patayin. Kababaeng tao, isa siya sa nag-aasikaso ng katawan ni Jesus. Na pag namarkahan sila, ito, tagasunod ni Jesus, pwede silang patayin. Pero sabi ni Maria, hindi. Mas importante yung Panginoon kaysa sa aking buhay. Kasi yung aking buhay ay sa Panginoon. Siya ang may-ari ito. Ako ay alipin ng Diyos. Pagmamay-ari niya ako. Tayo bilang isang Kristiyano, paalala sa atin ito, pagmamay-ari tayo ng Diyos. Kahit yung hininga natin. Amen? Gawin natin yung mga dapat natin gawin. Ngayong Pasko, yung mga magkakaroling, huwag kayo magkaroling na mamaya kung saan-saan kayo pupunta, ha? Mamaya nagkakaroling kayo, karoling ligawan, ha? Walang ganon, ha? Bigyan niyo ng godly song. Huwag kayo magkaroling na may kantang pang ABS, pang GMA, o kung ano-ano man yan, ha? Godly songs. Okay? Para at least marinig nila yung salita ng Diyos through the song. Okay? So, yung mga bagay na yan. Okay, napag-aralan natin si Maria. Hindi siya yung mapagmayabang na dahil siya yung pinili. Hindi siya yung nangunguna, nagbibigay kagad ng konklusyon. Ibig sabihin, hindi siya nagmamarunong. Nakabase lagi siya sa Diyos. Magtanong tayo na maayos. Pangatlo, talagang tanggap niya na hindi niya pagmamay-ari yung kanyang sarili. Pagmamay-ari siya ng Panginoon. Pag naiintindihan nyo talaga mula sa inyong puso na pagmamay-ari kayo ng Diyos, madali lahat. Amen? Yes, lalaban yung katawan natin, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, susunod at susunod tayo sa Kanya. Amen? So, let's bow our heads and pray. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa itong pinag-aralan namin kung bakit po si Maria ay napaboran. Dito sa unang pag-uusap po kay Maria at ni Angel Gabriel na mensahero niyo po, ay talagang nakita po namin na talagang all out si Maria at alam niya po na siya ay dapat sumunod sa inyo ng buong pagkasiya dahil alam na alam niya at bukal sa kanyang loob na siya po ay alipon po ninyo. Ganon din po sa amin na sinasabi namin kami ay Kristiyano, dapat maalala po namin lagi, ikaw ang nagmamay-ari sa amin. Kaya hindi namin pangungunahan ang inyong kaalaman, kundi lagi kami nakabase sa inyong salita at lagi kami ay masayang-masaya na gagawin ang inyong mga utos lagi. Lord, marami sa aming mga Kristiyano na nakakaligtaan ito, o meron sa amin hindi nakakaligtaan, pero minsan nagkakaroon ng mga challenges na sundin ang inyong kalooban. Naway Panginoon, patatagin niyo po yung bawat isa sa amin na gawin ng buong puso, buong kasiyahan ang mga utos po ninyo. At naway Lord, kami po ay laging magpapakababa, ikaw lagi ang aming itataas, pagkat wala kami pagmamayabang, dahil lahat ng bagay ay galing sa inyo. Maraming salamat sa Panginoon sa paggamit sa akin. Ulit Panginoon, kayo po ang maluwalhati, hindi po ako. At ipinapanalangin ko po na maalala namin itong mensahe niyo po sa puso namin at isagawa po namin. Pinapanalangin namin ito sa ngalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Okay, let's sing one more song.